Magandang araw. Ito ang parabola na ang mabuting Samaritano mula sa Lucas Artikulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Ang mabuting Samaritano. May mga daan sa ating buhay na puno ng panganib. Ang daan mula Jerusalem patungong Jericho. Iyan ang isang lugar. At dito ay may isang taong naglalakbay. Isang biktima. Hinarangan ng mga kabisan, inagtawan, sinaktan, at iniwang halos patay sa tabi ng daan. Walang ano-ano dumaan ang isang saserdote, isang matuwid na lingkod ng Diyos. Nakita niya ang biktima. At dahil sa takot na madumihan ang kanyang sarili o baka mahuli sa tungkulin, lumihis siya ng daan at nilagpasan ang kawawa. Sumunod ang isang Levita, isa ring lingkod ng templo. Siya ay lumapit, tiningnan ang sugatan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya katulad ng saserdote, lumagpas din ito. At pagkatapos pa ng ilang sandali, may dumaan, isang Samaritano. Ang mga Samaritano ay kinamumuhian ng mga tao. Sila ay mga kaaway o estranghero. Pero nung nakita niya ang sugatan, "O aking Diyos! Walang awang mga ito! Bakit nila ito nagawa sa kanilang kapwa-tao?" Hindi siya nagatubiling tumulong. Kinuha niya ang kanyang langis at alak. Gagamitin niya ito upang linisin at damutin ang mga sugat. Kinuha niya ang kanyang panyo. Gagamitin niya ito upang gapusin ang mga sugat. Binuhat niya ang tao at isinakay sa kanyang sariling hayop. Dinala niya ito sa isang bahay tuluyan at inalagaan. Kinaumagahan bago siya umalis, binigyan niya ang may-ari ng bahay tuluyan ng 2 denaryo, sapat para sa ilang araw. Ito 2 denaryo. Alagaan mo po siya. Kung magkano man ang kulang, babayaran ko pagbalik ko. Basta gumaling lang siya. Sino ang nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa? Ang mga lingkod ba ng relihiyon na lumayo? O ang estranghero na itinuring na kaaway ng lahat, ngunit kumilos ng may habag o kabutihang puso? Simple lang ang aral doon. Ang pagiging mabuti ay hindi nakabase sa iyong mga sinasabi o sa iyong lahi, kundi sa kung paano ka kumikilos kapag may nakita kang nangangailangan. At lagi nating tandaan, maglakbay tayo ng may habag at kabutihang puso sa ating kapwa.